Shoutout sa mga solid nating laging taga-subaybay at nanonood, katulad nila Dwayne Lucero, Scotty Manese, JJ Sibum, Ronald Berbosidad, and Romeo Conchada. Mas bibilib kayo kay Justin Brownlee pag nalaman nyo itong ginagawa niyang ito. And Benny Boatwright may mahalagang sinabi patungkol sa Gilas Pilipinas. So ano nga ba ang mga ito? So yan nga ang mga dapat nyong malaman. Pero bago nga natin talakayin itong topic natin ito, baka naman pwedeng makarequest kahit isang subscribe lamang po dito sa ating channel. At kung mabigat naman ito para sa inyo, kahit isang like and share na lamang po. Malaking tulong na po ayon. Salamat po. Patungkol nga muna dito kay Benny Boatwright. Kasalukuyang maganda ang nilalaro ni Benny Boatwright sa 2024 PBA Commissioner's Cup, kung saan sa pagpasok niya sa team na ito na SMB hindi pa ito nakakatikim ng pagkatalo, kung saan meron nga ito 9-0 winning streak sa Commissioner's Cup at nadala pa nga niya ang SMB sa finals. So dahil sa ganda ng laro na ginagawa ng European player na ito sa PBA, napansin maging ng SBP ang husay na to. Kaya naman pinag-aaralan nga raw ng SBP batay sa nakalap nating impormasyon ang maging naturalized player ng Gilas Pilipinas ito. So sa about naman sa pahayag ni Benny Boatwright sa patungkol sa pagiging Gilas player or Gilas Pilipinas naturalized ay para sa kanya, natuwa naman siya sa patungkol rito, kung saan sinabi pa nga po niyang, "I would love to play for the Philippines. I think it would be an honor and a great opportunity for me if presented." So bagamat pinag-aaralan pa ito, pero nilinaw pa din ni SBP Alpanlillo na prioridad pa rin ng asosasyon si Justin Brownlee bilang pangunahing naturalized player. At patungkol naman dito kay Justin Brownlee, kahit kayo masasabi niyong deserve ni Justin Brownlee kung ano ang kinalalagyan niya ngayon dahil sa katapatan at pagrespeto at pagmamahal niya sa bayan. Pero in other side, sa mga hindi nakakaalam alam nyo bang may ibinunyag sa LA Tenorio tungkol sa ginagawa ni Justin Brownlee, kung saan ayon nga sa nilabas na report ng Tiebreaker Times Credit po, nakasaad nga rito ayon kay Tenorio, "You couldn't ask for a better import. He doesn't ask for a salary increase even if he's brought 3 titles to Ginebra. He converts his one game bonus from dollars to pesos, which he distributes to the ball boys after we won the Commissioner's Cup title. Justin gave shoes to all the ball boys and personalized shoes to his veteran teammates. When his kids are in town, he doesn't ask management to take care of their accommodations. He pays on his own. It's just the way he is." At sa Tagalog, para sa mas malinaw at mas maintindihan nyo, hindi siya humihingi ng mataas na sahod kahit 3 titulo ang binigay niya sa Ginebra. Kino-convert niya ang kanyang win game bonus mula sa dolyar tungo sa piso na ibinabahagi niya sa mga kaibigan niyang ballboy. Pagkatapos naming manalo sa titulo ng Commissioner's Cup, binigyan ni Justin ng sapatos ang lahat ng ballboy at mga personalized na sapatos sa kanyang mga veteranong kasamahan sa koponan. Kapag nasa bayan ang kanyang mga anak, hindi nila hinihiling sa management na alagaan ang kanilang mga tirahan. Nagbabayad siya ng mag-isa. Ganyan lang siya. Kaya naman marami ang bilib dito kay JB Hindi nagkamali ang Ginebra maging ang Gilas sa pagpili sa kanya. Sobrang bait at humble talaga nitong si Justin Brownlee. Kaya naman deserve ni Brownlee kung anong katagumpayan sa buhay ang tinatamasa niya. So di na tayo magtataka kung bakit nga pag nasa court siya, maski nga kalaban, may respeto sa kanya. Dahil nga po iyon sa personality at good attitude na ginagawa niya na di mo makikita sa iba. Shoutout sa mga solid nating laging taga-subaybay at nanonood, katulad nila Dwayne Lucero,
Scotty Manese, JJ Sibum, Ronald Verbosidad, and Romeo Conchada. Come.